sa ngalan ng administrasyong Bongbong Marcos, President Bongbong Marcos, na? So, this is the card. I picked the card, 3 cards para ma-show ko sa inyo kung ano yung nangingibabaw na enerhiya. So, malinaw na malinaw dito ang kilabot, nakakatakot, at hindi maganda ang mangyayari at mangyayari pa at the end of the year 2025. And then, continues yan by 2026. First quarter, mga sariwa pa rin yan. Okay. Ito ha, mga nawawala o nakikita dito, ang nangingibabaw na enerhiya, dito ay ang nakikita natin ay hook. Ibig sabihin, ang mga pinanghihinayangan ng mga taong bayan, kayamanan at mga yaman ng Pilipinas, bumagsak, ang laking kalugian ang nangyayari sa ating ekonomiya, sa lahat ng mga nangyayari sa ilang taon na mula 3 years na lalong naghihirap. Imbes na okay na, lalo pang nahirapan. So, panghihinayang at pagluluksa ng mga taong bayan at malugod na kalungkutan. Kaya, wag po kayo magulahanan mga kabertudes dahil nakikita dito yung kahinayangan ng mga taong bayan at ng mga tao sa nangyayari dahil sobrang dirty, sobrang dumi, sobrang palpak at sobrang hindi maganda ang nangyayari sa ating bansa. No? Ang daming mga negosyante ang nakikita ko na mawawala at mawawalan tiwala sa ating bansa. So, ang daming transaksyon or tinatawag natin na kalugian. No? Natatakot ang mga investor na mag-invest sila dito sa ating bansang Pilipinas. So, ito yung makikita nyo rito, napakadami. No? Isang tao lang, pero ang involved, pero ang nagko-control, pero ang sinisisi. Alright. Judgment. This is the higher energy for judgment. Maraming husgahan, nanguhusga, at kanya-kanyang mga judgmental, no? Ang mga tao. Kaya, napakalaki ng problema ng bansang Pilipinas tungkol sa malaking halaga ng kaperahan o kayamanan ng ating bansa. So ito, ang pinakamalaking goal o general function na umiiral sa kaguluhan ang malalaking pera na nawawala. Lalo na sa mga issue ngayon na napapanood nyo, nakikita nyo, na papanood nyo sa iba't ibang platform ng ating social media platform. No? Kaya makikita nyo dito ang super laki ng problema about ang kaguluhan nagmula talaga sa kaperahan o pera or financial. Mga confidential funds, mga budget, any kind of involving yung talagang usap pera. No? Kaya wala. Nasa mga kamay na ng may powers ang malaking halaga ng pera. No? Maring that's the leader. No? Nasa mga makapangyarihan ang pera ng taong bayan at ng buong bansang Pilipinas. So, did you get the points? Okay, I picked the cards, 7 cards for kung ano na yung mga nangyayari. Okay, so ito may mga laman tong sasabihin ko sa inyo, but this is the general lang yung mga sasabihin ko. No? Kayo nang bahalang magbuo-buo sa isip nyo at magbuo-buo ng mga sangkap ng mga may katotohanan sa inyong mga nasasaksihan at napapanood nyo sa social media platform. No? Kaya huwag kayong maguguluhanan mga kabertudes dahil unti-unti naman na mapapagtanto nyo rin ang mga ilang katotohanan. At siyempre, hindi mananaig ang kasinungalingan sa katotohanan at ang kabutihan ay mananaig kaysa sa kasamaan. Kaya, eto, in general
Makinig kayong mabuti. Okay. May isa pa rin humahawak ng pag-asa. Unexpected happen. Maaaring ito yung mga next president. Ano? Hindi ako magtutukoy kung sino ang next president, pero ito na nakikita ko. May hawak tayong pag-asa tungkol sa next president. No? That is the family tree. Or tinatawag natin na dynasty. Ano? Ayan ang pinakamalakas ko nakikita. Nauubos, nalalagasan ngunit hindi mauubusan. That is the powerful hands from person na nakikita ko na susunod na presidente. No? Kaya wag tayo mawalan ng pag-asa. That is the dynasty. Dynasty yung susunod na presidente. No? Kaya tingnan natin ang mga susunod na card na sinasabi mahanap at nahanap na rin ang kaliwanagan. Patuloy pa rin naghahanap ng kaliwanagan, kasagutan sa mga katanungan at kaguluhan dyan sa mga senado, mga congressman, mga senate natin na nagkakagulo dyan, maraming pagtatalo. Pilit pa rin, mayroon pa rin mga tao na hinahanap ang tunay na katotohanan at kaliwanagan sa kaguluhang nagaganap dito sa ating bansa. And next card is dahil sa tumatagal ang mga solusyon dahil din sa mga taong lutang at maraming mga bubonics o tinatawag natin syunga-syunga na may mga bayaran, may mga nagpapabayad, may nakikigulo, nakikisawsaw dahil dyan sa mga taong syunga na kaya bumabagal ang sistema ng pagresolba at pag-aayos ng mga problema. Next, patuloy pa rin na tatakbo ang career ng ating bansa, ngunit may isang lalaking bata ang muling tatakbo at lalaban. Hindi ko alam kung sino tong lalaking bata na to na nasa kongreso. Maaring ito ay biglang sumikat at magkaroon ng paghihiganti. Yan. Kayo lang balang mag-isip ha. And next, super stress na ang ating Pangulo dahil ang admin niya or ang kanyang ginagalawan ay may system or may sign na maraming makukulong o makukulong. Maring mauna ang pinakamaliliit pero meron ding mananagot na mas malalaki. Sila ay mga 2, 4, 6, 8, 2, 4, 5, 6, 9 person. Ayan. Abangan nyo yan, 9 person na yan na maaaring may pangalan at makukulong or maapektuhan ng kaguluhan. No? Magkakaroon ng mga patayan, magkakaroon ng mga threat ng mangyayari ngayon. Kaya marami pa rin talaga ang ayaw sumunod sa batas, sa totoong batas at sa tamang batas at walang kinatatakutan sa batas. Kaya piliin nyo kung sino yung susunod nyong iboboto sa susunod na election dahil para hindi kayo malinlang. Alam nyo na kung sino yung sira ang pangalan at may mga record sa mga record list, lalo na sa mga involved doon sa flood control at mga nagtatanggol ng mga mali o nagtatanggol ng mga katiwalian sa ating bansa. No? Ang mga pamamalakad. Nanganganib ang buhay din ni Senator Bato de la Rosa, ngunit magkakaroon ng kasabayang mga panganib na patayan or tinatawag natin na mga threat. Ayan, ano? Labanan. Tulad ng sinabi ko sa inyo doon sa last ng tarot card video ko na after nyan, sila-sila rin ang mag-aaway-away, sila-sila rin ang magsisisihan, at sila-sila rin ang pwedeng managot at panagutin ng taong bayan na ating mga namumunong mabubuti. Kaya suportahan natin ang mga pinaglalaban ng katotohanan, kabutihan at sumusunod sa tamang batas at sa totoong batas. No? Ayan. Isang King of Swords, ito na yung God of War. Kaya mahirap kalaban din si President Bongbong Marcos sapagkat siya pa rin ay maraming strategy or tinatawag natin na maraming mga kayang gawin dahil he is a very powerful and about the money power, no? Or power, makapangyarihan sa pera at makapangyarihan sa kanyang katungkulan. Nakausap po mismo natin ang Pangulo ngayong araw at sinabi niya na disappointed siya. Dahil malapit na sana natin na pauwi si Zaldico. But since meron nga pong ibang bansang involved at ang lumalabas lamang po na kanya na-violate ay ang paggamit ng invalid documentation. So, ang bansang Czech Republic po ang siyang mag-uutos kung anong gagawin kay Zaldico. Batid din po siguro ng Pangulo na hindi lamang siyang dismayado, kundi marami sa mga Pilipino ang umasa, lalo't sa kanya nang galing ang anunsyo.
Doesn't the President feel compelled to issue an apology over the announcement that he made himself? Balik ko ang tanong, saan po siya dapat mag-apologize? For at the very least, raising expectations that Zaldico will be made to answer to the Filipino people.